pagdating ng course packet na to, in-expect natin na students na magkakaroon tayo ng konting simulations, magkakaroon ng konting implementations, kung paano natin gagamitin yung sorting algorithm, especially for your project. So, di ba, meron kayong project, take-home project. So, I was assuming na talagang may implement natin yung algorithm, especially kapag nagbi-build na po tayo ng mga applications o nagbi-build na kayo ng mga system po natin. So, malaking tulong yung algorithm na yan to catch up yung magiging needs ng ating system. So, aside yan, class, laktawan mo na rin ng pre-assessment kasi hindi pa natin to nadaanan last time. Sa search kasi to eh. So, sa pre-assessment natin, kung maalala natin, sabi dyan, in the early days, commercial computers were used to solve yung mga basic computing problems without any doubt tsaka sorting. So, sinusort niya. Tapos, sabi dyan, kung maalala natin, kung natatandaan nyo yung introduction to computing natin, di ba meron tayong mga computers during that time, hindi naman siya allotted for games. Hindi naman siya allotted for leisure. Hindi naman siya allotted for mga unnecessary things na ginagawa natin. So, during that time, noong mga unang panahon, ginagamit natin yung computer to solve yung mga specific problem. So, for example, during World War, kung naalala ninyo, sa introduction to computing, meron tinatawag ni ENIAC. Tinatawag. So, ang trabaho po niya is to compute yung magiging range ng artillery within the specific location. So, during that time kasi, diba, World War. So, automatically, kailangan talagang magpadala ng mga rockets sa kalaban, diba? So, kailangan masufat kung gaano kalayo yung distance, tatama ba yung rocket, etc. So, using the applications, using the advanced applications ng computers natin, nagiging accurate yung magiging target spot natin. So, yun yung unang magiging role ng computers in terms of the early stages talaga natin. So, ginagawa niya, sinusort din niya, kinukompute niya, minimake sure niya na may hit yung ating target. So, aside dyan, class, from the word sorting, alam ko pamilyar na iba sa atin, medyo basic na pag sinabi natin yung word na sorting. So, pag sinabi kasi natin sorting, sorting is defined as a technique to use or organize o tinatawag natin reorganizing yung tinatawag nating datasets to a specific order. So normally, kapag nagsasorting tayo, meron tayong dalawang klaseng sorting method. Alam ko, familiar tayo dito. Yung una, tinatawag natin siyang ascending. Diba, kadalasan, minsan, sinusort natin siya from alphabetical, letter A to Z. So, pataas. So, yung isa naman, tinatawag natin descending, pwedeng pababa, letter Z to A. So, yun yung isang tinatawag nating sorting method. Sa sorting algorithm, dinidetermine natin yung range ng data papunta dun sa tinatawag natin specific order. So dahil dito nakakatulong tayo sa pag-build ng tinatawag natin numerical analysis ng data natin. So ang magiging relevance niyan sa paggamit ng doing ng sorting is to help us to combine yung tinatawag nating sorted manner ng data natin in terms of efficiency, di ba? Kasi nga, for example, hahanapin ko yung data niya, ni De Guzman. So, kung nakasort siya, mas madali ko siya makikita. Magsisimula ako sa letter A, B, C, D, E, F, D. Hanggang makita ko yung letter D. So, mas siya, madali kong mas makikita yung pinaka-data niya. So, kung hindi siya nakasort, for example, nagsimula si Padilla, Baguna, o Campo, so hindi siya naka-alphabetical. Napakahirap niya hanapin. Kung hahanapin ko yung record ni De Guzman, isa-isahin ko pa siya. On the other hand, kung gagawin natin siyang alphabetical or nakasort siya from ascending to descending, so automatically, iisipin natin na si De Guzman nasa gitna siya o nasa medyo baba ng konti, di ba? So kasi naka-alphabetical siya. So ganun yung pinakamadaling aspeto, lalo na kapag ginagamit natin yung sorting algorithm. Actually, pagdating din naman sa code, kapag nag-implement din naman ng code, sinusort din naman natin yung mga data together. Yung mga magkakasamang data, related ba sila, pagsasama-samahin natin, i-alphabetical natin sila, di ba? Ganun naman yung ginagawa natin, especially kapag nakastore na siya sa database. Ang gagawin ninyo, minsan isusort niyo siya from first to last, di ba? O kaya, kukunin niyo yung magiging last name. Una yung letter E, last yung letter Z. So pag ganun, mas madali natin siyang ma-generalize.
madali natin mas makukuha yung data niya. So that's the purpose of sorting algorithm. So alam ko, yung iba sa inyo, medyo, alam mo parang boring. Alam mo naman kung paano siya gumagana eh. Pero definitely, makakatulong kasi yung proseso na yun, yung proseso kung paano natin siya inaaral in terms of software development. At the end of the day, kagaya nyo, gagawa kayo ng mga laro, di ba? Gagawa kayo ng mga games. So pwede nyo ma-visualize yung magiging konsepto, yung tawag dito, pwede nyo ma-visualize yung magiging konsepto ng sorting process. Diba? O so sort ko, ito dapat yung magiging kapangyarihan niya, ito dapat yung magiging damage ng character. O kunyari, nakaspada siya, o kunyari, pag kada isang hiwa niya, -10. O susort mo yung damage niya. So, ganun yung importance ng sort natin. Hindi na siya more on lecture, kinukuha natin kasi yung general idea on how you going to implement it. Lalo na kung i-implement mo siya sa coding. Kukunin mo yung konsepto, i-apply natin through the process of development ng applications. So, aside dyan, class, makikita natin dito, nung early stages, meron na tinatawag na phone record o recording ng telephone directory ang tamang term. Naalala niyo pa, class, nung unang panahon, hindi mo unang panahon, siguro mga 10 years ago or 12 years ago, yung bagong labas pa lang yung cellphone. Naalala niyo pa, class, yung unang labas pa ng cellphone? Di ba may mga nabibili pang mga phone directory? Yan sa mga betaps. Tama ba? Tatandaan pa or hindi na? Excuse. Alam na nakakatanda. Excuse lang. So, sa phone directory natin, kadalasan, makikita natin yung mga contact number niyan, yung mga government agencies, papasok din yung mga BIR or, excuse lang, ayan. So, papasok din yung mga Bureau of Fire, papasok din yung DSWD, DALD, etc. So, makikita mo dun, nakasort siya properly. Nakasort siya minsan by department, masasort siya alphabetical, masasort siya base dun sa needs nung company o needs ng user. Minsan kung region 3 ka, lahat na nakasort nun more on region 3. So, ganun po siya gumagana. Naalala ko pa nga last time or dati, pag bumibili ka pa ng cellphone, ng load, di ba naka-card pa siya, naka-prepaid, tapos kakaskasin mo siya. So, yun yung mga sample po when it comes to sorting natin. So, aside dyan, class, meron tayong tinatawag na different types of sorting. And, sa sorting algorithm, kinakategorize natin siya sa tatlong klase. So, unang-una, meron tayong tinatawag na in-place at saka not in-place sorting. Yan, may isa-isayin natin. Tapos, sunod, meron tayong tinatawag na stable and not stable sorting. Tapos, next natin, we have the adaptive at saka non-adaptive sorting. So, ano nga bang pagkakaiba nilang tatlo? So, sa in-place sorting natin, ang pinaka-sample niya ay tinatawag natin bubble. Dito, hindi tayo naglalagay ng extra spaces. So, yung sorting process niya, pinapractice natin dun sa konsepto ng chosen data natin. Pero mamaya, may visualization tayo dyan. Sa kabila naman, sa in-place sorting naman natin, nagre-record naman siya ng space yan, to make sure na mag-equal siya to each sorted number. So, kung hindi niyo siya familiar, ito yung magiging visualization po niya. Yan, in place natin. So, sa in place natin, makikita natin yung algorithm process natin kung saan sa sorting o sa stable sorting natin, makikita natin, zoom ko lang, na yung values natin or yung node natin is starting from 35, 33, 42, etc. So, rumble yung data natin. Tapos, through the process of stable sorting natin, makikita natin na talagang naka-generalize siya, ascending. So, nag-start siya sa 10, nag-start sa 14, yan, 19, tapos 26, tapos 26. So, naging stable siya kasi nga kung paano siya kinuha yung pag tinatawag natin pagkasunod-sunod, yun din yung magiging visualization niya. Tapos, pagdating sa non-stable sorting naman natin, makikita natin na same lang naman. Pero, merong konting difference. Although same value siya, like the value of number 26 or the data of number 26.
nauna tong pinaka-purple, nahuli tong pinaka-purple, pero pagdating sa, tawag dito, sa sorting natin, siya pa rin yung nauna. So it means na hindi siya masyadong stable. Same value, pero laging merong magkakaroon ng changes sa kanila. Ayan. Pero nakasort pa rin naman sila from 10 to 44. Yun nga lang, hindi siya nagiging stable kasi nga, nauna naman tong isang kulay natin, palitings natin. Pero anong nangyari, nahuli pala siya. Pero anong nangyari sa visualization, siya pa rin yung nauna. Hindi siya naging stable kasi yung sorting element natin sa process ng algorithm is hindi nagiging similar dun sa pinakatatawag nating element. So, hindi siya nagiging similar sa context natin. So, for example, siya yung pinaka-last. Pagdating dito, siya yung pinaka-una. So, it was not stable pagdating sa sorting. Tapos, meron na tinatawag na adaptive. Ayan. Sa adaptive algorithm naman, tinatawag natin siyang adaptive kung na-sort yung item natin base dun sa tinatawag nating adaptive technique. So, mamaya may sample tayo dyan. So, sa non-adaptive algorithm natin, tinitake advantage naman natin yung sorting list array natin. So, ang visualization niya, ay wala siyang visualization. Sige. Pero next natin, meron na tinatawag na increasing order. Yan. From the word itself, increasing. So, ibig sabihin, nagsisimula siya sa mababa. So, 2, 4, 5, 7, 8, 9, and 10. So, pataas. Pa-increase yung ating value. Tapos, kabaligtaran niya, syempre, for the decreasing, pababa naman. So, 10 to 2. So, yung sequence niya is decreasing kapag yung tinatawag nating successor element natin is mababa dun sa susunod na element. So, for example, 10, 8. Mas mababa yung 8 kaysa kay 7. Yan, pababa. So, consider po siya as decreasing. On the other hand, kapag increasing naman, syempre kabaligtaran. Dapat mas malaki yung susunod. So, 2, 4, 5, etc. and so on and so forth. So, yun yung difference between the increasing and decreasing order. So, pagdating sa CV ng database natin, especially for the implementation, napakalaking tulong yan, yung sorting method. Nababawasan kasi yung pinakatrabaho ng applications. Okay. So, same pa rin. What is the important terms pagdating sa non-increasing? So, sa non-increasing, naka-sequence or non-increasing order pa rin siya. So, kagaya na sabi natin kanina, hindi naman siya tumataas. Actually, kabaligtaran lang din ito yun, no? Parang decreasing lang din. So, start with 10, pababa ng pababa. Ayan. Pag non-decreasing, ibig sabihin, hindi siya bumababa. Parang increasing lang din. Halos similar lang din siya ng visualization. Tapos, sa non-increasing natin o non-decreasing natin, yung sequence of non-decreasing order is higher dun sa equal functions niya. So, mas mataas from the sequence value. Ayan. Tapos, meron tayong tinatawag na sorting algorithm na ginagamit. So, ito yung tinatawag nating bubble, meron tinatawag na insertion, may tinatawag na selection, shell, merge, at saka tinatawag nating quick. So, lahat pong ito is part of sorting algorithm. So, unang-una, pasok po yung tinatawag nating bubble. So, pag bubble, ang magiging visualization niya ganito. Hindi ko na ibabasahin yung niya. Pakita na agad natin yung visualization. So, sa visualization, you're going to swap the value dun sa katabi niya. So, for example, this is the 5. Yung katabi niya is 1. Mas malaki ba yung 5 kaysa kay 1? Kung oo, pag-swapin mo lang siya. Tapos, yung visualization, 1, 5, 4, 2, 8. Tapos, yung 4, mas malaki ba siya kay 5? Kung oo, swap ulit. Tapos, tuloy-tuloy lang yung process. Ngayon, kung natapos ka na sa unang iteration natin, pupunta ka sa pangalawang iteration hanggang matapos mo or mapagsunod-sunod mo yung value. Kumbaga, magiging ascending siya. So, okay ka na sa first iteration. Sa second iteration mo, 1, 4, 2, 5, 8. 1, 2, 4. 1, 4, 2, 5, 8. Ayan. So, papasok ka na sa second iteration. Pag-swapin mo lang ulit siya. Ayan. Tapos, copy lang yung value. 2, 4, 5, 8. Then, swap ulit. Magiging ito ay, actually, wala palang swap na mangyayari. Sorry. Kasi yung 4 at saka yung 5 is tama lang. Mas malaki syempre si 4 kesa kay 5. Tapos retain.
Then 1, 2, 4, 5, and 8. Wala pa rin swap na magaganap kasi nga siya po ay sunod-sunod. Ngayon, kung may changes, dadaan pa rin tayo sa tinatawag nating third iteration. So, sa third iteration, dapat minimake sure po natin na kada iterate o kada ikot ng ating functions, walang swap na mangyayari. Kasi pag nagkaroon ng swap, ibig sabihin, hindi siya ascending. So, kagaya niyan, 1, 2, 4, 5, 8, wala daw swap na mangyayari. Yung 2 at saka 4, definitely, hindi rin sila magpapalit. Tapos, yung 4 at saka 5, hindi din. And as well as the 5 and 8, hindi rin siya mag-swap. Ngayon, sir, paano kung may natira pa din? Pwede bang mag-iterate pa rin siya o mag-iteration pa rin o mag-continue pa rin yung ikot? Kasi nakalagay dito hanggang third. Pwede naman hanggang matapos mo yung bubble sort natin. So, may make sure mo na talagang naka-alphabetical po siya. Malinaw po? Pa-thumbs up kung malinaw. Malinaw po? Pa-thumbs up kung malinaw or malabo? Ayan. Sige po. So, pagdating naman po sa insertion, ayan, iba naman yung magiging approach. So, sa insertion naman, dito kasi ang ginagawa natin is swap ka lang ng swap. Sa insertion, hindi. So, start ka with 3 and 4, yung katabi. Ayan. Pagpalitin mo lang sila. Tapos, tuloy ka ulit sa pinaka-index o yung pinaka-right side natin. 2 at saka 3. O, 2 at saka 3. Pinagpalit mo lang. Then next, you have the 10. And so on and so forth. So, pagpapalit-palitin mo lang din po yung value natin. Kung mas malaki yung 4 kaysa kay 10, which is tama naman, so retain. Ayan. Basta pababa po siya hanggang pababa. Hanggang makuha mo yung specific value po natin. So, laging ang focus goal natin is yung pinaka-index natin sa dulo. Kung meron siyang changes. Malinaw po? Pakitandaan po to ha, baka pumasok po siya sa ano natin. Okay. So, next naman, meron na tinatawag na selection search o selection sort naman. Dito, sabi sa selection natin, we're going to minimum the index to 0. Tapos, we're going to switch the smallest element on the list. Okay, swap the item. Increment the value. Okay. So, dito naman class, ang ginagawa natin, hahanapin natin yung smallest value kada iteration or kada sort natin. Dito, na-identify natin na 13 ang pinaka-mababa. So, all you need to do is swap yung 13 values natin, o 13 node natin, dun sa pinaka-index natin sa kanan. Ayan. Magpapalitin mo lang sila. Tapos, retain yung value. So, kung magsuswap siya ay magiging 13. Ito ay magiging 29. Tapos, copy lang yung remaining values. The next iteration, hahanapin mo ulit yung susunod na mababa. 29, sabi niya. So, dahil ito na yung pinakamaliit, dito ka na ulit magpapalit sa pangalawa. So, yung 29, so swap mo kay 72. Yan. So, 29, 72. Then, copy, 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 copy. And so on and so forth. Then, sa fourth iteration natin, ulit-ulit, copy mo lang yung 13, 29, tapos yung 36. Kasi na-identify mo na siya dito eh. So, yung 72 ba, mas maano sa ano? Kung oo, iterate ulit. Ikot lang ng ikot. Hanggang makompleto po natin yung magiging sagot. So, yung po yung tinatawag na sorting algorithm. Malinaw, class? Pa-thumbs up kung malinaw? Okay. Dito naman sa merge sort naman natin, mina-merge lang natin yung mga values. Kung baga, bibiyak-biyakin natin siya, tapos tsaka natin siya pagsasama-samahin. Kung makikita mo, 38, 27, 43, at saka 3. Ayan. Tapos, merge ulit. Ayan. Tapos, saka mo na siya irarang. Mas malaki ba yung 27 kay 38? Pagpalitin mo. Mas malaki ba yung 3 kaysa kay 43? Pagpalitin mo. Yung 9 ba, mas malaki sa 82? Kung oo, pagpalitin mo. Kung hindi, retain. Ito, retain. Ngayon na magiging visualization natin, 27, 38, 3, 43, tapos may 10 sa dulo. So, ang gagawin mo,
Dahil nga tawag ito, naka-sort siya or naka-merge siya, ito yung unang magkasama, ito yung susunod na magkasama. So, i-print lang natin, pagpalitin na natin yung mga mas malalaki. Ayan. Kung meron, tsaka po natin makukuha yung pinaka-final na sagot. Ayan. Malinaw po, class? Pa-thumbs up? Okay. So, sa may shell naman natin, sorry, medyo paus na yung boses ko. Pagdating naman po sa shell sort natin, yung mapapansin kayo dyan, class, dinidivide nila sa two values. Ang unang ginawa nila, binilang nila 2, 4, 6, 8. So, divide natin siya sa dalawa. So, ang mangyayari, 8 divided by 2 is 4. Okay? So, dilaw, green, tapos orange, blue. 4. 1, 2, 3, 4. Ito, 1, 2, 3, 4. So, dilaw, blue, orange, tsaka blue. Diba? So, 4 siya. Tapos, pagkatapos po nun, ang gagawin po natin is pagpapalitin na natin yung mga mas mababa. Ito po ay kulay yellow. Mas malaki ba yung yellow ng 19 kaysa sa 39? Hindi, syempre. So, retain sa 19. Mas malaki ba yung 32 kaysa kay 33? Retain si 32. Mas malaki ba yung 13 kaysa kay 17? Hindi, retain pa din. Mas malaki ba si 6 kaysa kay 2? Siyempre, mas malaki si 6. So, palit sila. So, nagpalit. Ganun lang. Hanggang makompleto po natin. Tapos, sa pangalawang iteration, i-divide naman po natin siya sa dalawa. Ayan. I-divide naman po natin siya sa dalawa. So, 4 divided by 2. Kasi ito, 8. Ito naman magiging 4. Tapos, 2. So, magiging 2 na lang siya. So, dilaw, green. Dilaw, green. Dilaw, green. So, kung makikita natin sa soul shirt natin, dalawang kulay lang yung ating ginagamit. So, dilaw at saka green. So, mas malaki ba mas malaki ba yung 19 kaysa kay 13? If yes, pagpalitin nyo. Ganun. Hanggang matapos po natin yung iteration natin. Ito pala, sorry. So, magpalit sila. Ito na yung magiging 13. Ito na yung magiging 17. Ayan. Tapos, tuloy-tuloy lang. Basta ang gagawin natin class, di-divide lang natin siya na i-divide to each other para mahati siya na mahati. At yun po yung tinatawag nating sorting or shell sort natin. Tapos, next natin, meron tinatawag na quick sort naman. Sa quick sort naman, paano nyo ginawa to? Okay. Laging meron siyang pivot ng 35 tsaka 26. Tapos pagpapalitin niya, salubong sa gitna. Okay. So, sa pivot natin, ng quick search natin, you have the index, yung pinakadulo lagi. Tapos, kunin mo yung pinaka-pivot ng 26. So, kung mas malaki yung 35 kaysa kay 26, palit. So, 26, 33, 42, nilipat mo dito yung 35. So, dire-diretso lang po siya. Tawag po dyan is quick search. Tapos, ikot ulit sa iteration. Sunod naman, 42 naman, ipapalit mo naman siya kay 19. So, pababa lang siya ng pababa. Nagigets? Hanggang makuha nyo po yung dulo. Ayan. Pero, teka lang. Okay. Kukunin pa rin niya sa gitna. Magsasalabong pa rin sa gitna. Dito. So, pa-slant na ganyan, tapos pa-slant din. Tapos sasalubong sa gitna. Okay. So, yun po yung mga sample ng quick sort natin na ginagamit. Actually, class, kapag nagko-code kayo or gumagamit kayo nag-develop kayo ng applications, malaking tulong yung mga algorithm. Kasi magiging guidance nyo po yan kapag may build ng applications. Ayan. Any question, class? Any question po? So, magiging part po ng exam po natin yung class, ha? Sure kayo, wala na kayong tanong? So, kung wala nang tanong, open ko muna yung isa nating discussion ulit.
which is the search naman algorithm. Medyo maigli lang to. Parang 10 slides lang ba to? Pala 15 naman. Ayan. So next naman, we're going to talk about the searching algorithm na ginagawa. Actually, napaka-common na nito kasi halos ginagamit to hanggang ngayon. So sa searching algorithm naman natin, we're going to understand or explain how the searching can be done and discuss the concept of the searching algorithm. Ano nga ba yung purpose ng searching? Bakit natin siya pinag-aaralan? Paano natin siya gagamitin sa code? Paano natin siya i-implement? Ginagamit nyo ba siya lalo sa project po natin? So yun yung mga kailangan natin alamin lalo na kapag gamit ng searching method. And also, we're going to tackle how to implement and apply yung tinatawag nating searching algorithm, especially for solving a computing problems. Then class, magkakaroon din naman kayo ng mga final requirements. So pwede nyo i-apply yung searching algorithm. Then class, at the end of this course packet, we're going to expect na makakapag simulate po tayo ng mga different searching algorithm po natin. Ayan. So, sa pre-assessment natin, makikita natin we have a linear search at saka binary search for computation of the mean. Ayan. Actually, madali lang to eh. Saan na siya? So, sa quick recap, hindi na to sa hash table pala to. Kasi di-discuss pa natin to sa next meeting. Ayan. So, sa searching algorithm natin, kung maalala nyo class, naalala nyo nagturo ko ng database? Tama ba? Naalala nyo kung bakit tayo meron tayong primary key. Sige nga daw, natatandaan, bakit tayo naglalagay ng primary key? Carl, ba't kaya tayo naglalagay ng primary key? Anong purpose kung bakit meron tayong primary key? Lalo kapag nagkakaroon kayo ng database dun sa application po natin. Anong ginagawa ng primary key na yun? About Libaw. Di ba si Libaw? Andiyan ba si Libaw? Sige nga daw. Bakit tayo naglalagay ng primary key? Class, andiyan pa ba kayo or kumakain na? Sige nga daw, can we have... Sino bang pwede? Vincent, bakit po naglalagay ng primary key lalo na kapag gumagawa ng database natin? Malaki ring tulong din siya, lalo na pag pumapasok yung tinatawag nating searching algorithm. Libaw. Ano ba si Libaw? How about Aaron? Wala nang sasagot? Ano pong purpose, class? Patthumbs up nga po, nandyan pa ba kayo? Okay, nandyan naman pala kayo eh. Ayaw nyo magsisagot. Hindi ba natin alam? So, ginagamit na yung primary key to set yung unique ID. Actually, tama naman. Kung mapapansin nyo class, lalo kayo kapag nagde-develop na kayo ng mga laro, meron din mga tinatawag na database. So sa database, doon yung ini-store yung mga damage ng character, for example. Doon save yung data ng character ninyo. So gamit yung primary key, siniset natin siya para magkaroon ng unique ID. Tama po si Carl. So kapag nagkaroon tayo ng unique ID, ibig sabihin kayo lang yung meron nun. So, for example, yung ID number po natin. So, unique identifier po natin siya. Naka-primary po siya. Pag ganun na po, for example, kailangan i-upload yung data ng file. Kaya ang pilido ng file ang Padilla. Tapos, ang ginawa mo, may mali kang record ng Padilla. So, hindi ka naglagay ng primary key sa code. Tapos, ang naka-else statement mo sa code is last name. Eh, hindi lang naman si Padilla, yung nag-aaral sa BPS, na Padilla yung apelido. So, lahat ng Padilla, magkakamali yung magiging edad. Kung magkakapare-pareho sila. Kasi yung ginawa mo, binago mo siya. Ngayon, kung may primary key siya,
may identify mo kung sinong Padilla yun. O baka si Carl yun. Kasi ito yung ID number niya. So, yun yung kadalasan nagiging purpose ng primary key. Lalo na kung nagko-code po tayo. Nilalagay kasi siya sa where conditions. Excuse. So, aside in class, makikita natin, we have the employee name natin. O yung tinatawag nating data. So, yun yung importance kung bakit nagkakaroon ng primary key. Yung ating mga database to help us lalo kung nari, may mga changes and may mga kailangan baguhin. So, ibig sabihin, dun siya may edit dun lang sa data na yan. So, kung hindi ka naglagay ng ganyan, technically, lahat ng data ni Padilla, mababago siya. Ayan. So, next natin, isa pa sa mga sample na nakikita natin is yung mga sorting or yung pag-search natin manually. So, gamit kasi ng searching algorithm, hindi na natin kailangan pang iganyan, no? Parang sa library, isa-isa. Diba? Inisa-isa natin. So, kapag naka-searching functions tayo, nadi-distinct natin yung element to identify if kung nandun siya sa list. Kaya minsan merong mga mga research book or title. So, nasa-search natin siya manually. Ito pala, doon pala siya located. Dito pa natin siya makikita. So, yun yung mga kahalagahan kung bakit nagkakaroon tayo ng search functions. So, aside dyan, meron tayong dalawang klaseng search na tinatawag. Unang-una, sequential. Alam niyo na to, from the word sequence, sunod-sunod. Interval, syempre, meron interval. Parang oras lang, hinahati. Ayan. So, sa sequential na search na sabi dito, yung searching natin is refer as linear. Sasabihin, diretso. Sunod-sunod. So, using this method, the list is transversed sequentially and every element list is examined. So, ibig sabihin daw, we're going to start with the first element of the list and check to the next element of the search key. So, ganito yung magiging visualization niya. Andito ba? Nandito ba? Nandito ba? So, wala. And so on and so forth. Sunod-sunod siya. Sequential. Para kang gumagamit ng ng tawag dito, conditional statement. Di ba kapag naka-if-else kayo, kadalasan ang binabasa sa if-else yung pinakataas muna. If, tataas muna. Kapag wala sa if, sasaluhin ng else if. Pag wala sa else if else, sasaluhin ulit sa baba. Pag wala na naman doon, sasaluhin na naman sa baba. Ngayon, kung wala talaga sa resulta, meron kang else, na sasabihin mo, wala dito yung pagpipilian. So, parang ganun din. Yun din yung pinaka-process ko niya. Yes lang po. Ayan. So, ganyan po kahalaga yung tinatawag nating sequential. Ngayon sa interval naman, ang magiging atake naman natin dito is naka-sorted element tayo. So, linear din yung approach natin sa searching algorithm, pero kinukuha natin yung midmost item na tinatawag. So, ang visualization niya, nakaganyan. Kukunin mo muna yung gitna. Ayan. Sa pinakagitna ka muna. Tapos, dahil nga nakahati sa gitna, meron tayong tinatawag na first iteration. Sa unang iteration, hahanapin mo muna siya doon. Nagigets? Bago siya pumunta dito sa pangalawa na to. So, kung wala siya dito, kung wala siya dito, dito na siya kukuha ng data. Pag ganun yung approach natin, dahil kukunti yung value ng iteration natin, mas mabilis siyang maglo-load. Kasi kukunti siya, 10 to 28 lang. Ngayon, kung wala, yun yung magiging problema. Maglo-loading ulit sa kabila. So, dun lang siya mag-load. Sa second iteration natin. And continue lang siya ng continue. So, sa first iteration, nandun ba yung 72? Wala. Ay, punta tayo sa pangalawang iteration, baka nandun. So, ganun po yung pinaka-process po natin. Ayan. First iteration, second iteration, maybe. Ayan. Ganun lang ginagawa. First iteration, second na tayo. Ayan. Second iteration, binary is 72. Third, ayan. Ito yung unang iteration, ito yung mid niya, second iteration. Second iteration. Ayun, ganun. Any questions? Bago tayo matapos. Question po. Okay. So, kung walang questions, on Thursday, ayan, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, meron po tayong face-to-face class ng Thursday.
Meron po tayong quiz, bali 4 na po yun. Paki-check na po yung magiging scope natin dun sa Google Class. Please pumasok po kayo. Kasi kung di kayo papasok, wala po tayong magiging progress. Malinaw po. Sige, kung wala ng questions, open na lang natin yung cam natin kasi medyo maikli lang naman yung lesson natin. Hinabol ko lang po para sa magiging quiz natin. Open na lang po ng ating camera for your attention.